Good morning, Empowered GTY Gen! Amen! Tayo'y tumayo. Today is a great day because it is the day of the Lord. Amen! Amen! Alam ko, sa camp pa lamang is nandyan na ang presence ni Lord. At hanggang ngayon, amen, dala-dala natin ang fire na na-receive natin sa ating Panginoon. Amen ba? Amen! Kaya ngayon, itaas mo ang iyong mga kamay. Amen! At lahat ng mga nagpupuri, ng mga kabataan ngayon, patuloy na ikaw ang manguna, Lord. And ikaw na nandyan sa ibaba, patuloy na ikaw ay magkanta, sumayaw, and ibigay ang papuri sa Panginoon. The best praise and worship sa ating Panginoon. Amen. And let's shout, King Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. And right now, let's feel the presence of the Lord right now. Hallelujah. Ngayon, nandito ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We adore you, O God. Salamat, Panginoon. And Lord, we glorify your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, Father, in the name of Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord, na pinagkalog mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, O God. Lord, right now, we declare, Panginoon, na lahat, Panginoon, ng mga nandito ay empowered na in the name of Jesus at ibibigay namin ang lahat ng papuri sa inyo, Lord God. Kami sasayaw, kami kakanta, Panginoon, Lord. We will sing of your love forever, O God. Lord, it may seem foolishness to others, but for you, Panginoon, this is your joy in the name of Jesus. And Lord, alam namin, Panginoon, Lord, na your power is within us, O God. And Lord, you will do something more sa buhay namin, Lord. Everything, Panginoon, Lord, if you are immeasurably, you can do immeasurably more, Panginoon, sa buhay namin, O God. Maraming salamat, O God. And Lord, sa oras na ito, we lift up this service to you, O God. Lord, patuloy ang papuri, Panginoon, sa inyo, Lord God. Dinideklara ko, Panginoon, everything here, Panginoon, youth service na ito, Lord, is victorious na in the name of Jesus, oh God. Sa paglabas namin, Panginoon, Lord, dinideklara ko, Panginoon, we receive the revelation, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, oh God. Lord, we will give back to you the highest praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, young people. Amen. Can we make some noise for Jesus today? Hallelujah. Come on, let's give the best clap of our praises to Jesus. Amen. Hallelujah. Because truly, God can move wherever we are. Amen. Amen. And His presence is not limited to camps. It's not limited to special events. Amen. Even here, God can move powerfully. Amen, young people. Amen. Come on, young people, if you are hungry for the presence of Jesus Christ, let's shout the name of Jesus at the count of 3. 1, 2, 3. Jesus! Again, we shout, Jesus! Hallelujah! Come on, young people! Let's worship the Lord. Hallelujah! Oh, let's sing yes and amen to Jesus. Hallelujah! Oh, come on! I will find all I need in you, my God, my promise keeper. Come on, let's declare. You say, be still and just believe to know your word is all I need. It's you, my God, my promise keeper. Come on, we continue to declare. In the waiting, faith is rising. What you say you do, hallelujah. In the tension, hope's overflowing. We will see you move. In you, it's a yes and amen. Come on with your love voice. In you, we receive a yes and amen. Hallelujah. You promise
will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. In you, it's a yes and amen. Let's say yes and amen. Hallelujah. Be ready, young people. To say, it's still just for me to know your word is all we need. It's you, our God, our promise keeper. Oh, in the waiting, faith is rising. What you say you do. In the tension, hope's overflowing. We will see you move. Come on, in you, it's a yes and amen. Come on, let's jump for the Lord. In you, we receive a yes and amen. Hallelujah. Your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. In you, it's a shout. Yes and amen. Hallelujah. He said, it's still just for me to know your word is all we need. It's you, our God, our promise keeper. Hallelujah. In the waiting, faith is rising. What you say you do. In the tension, hope's overflowing. We will see you move. In you, it's a yes and amen. Oh, in you, we receive a yes and amen. And come on, your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. Shout, in you, it's a yes and amen. Yes and amen. Hallelujah. Yes and amen. Oh, come on. All things are possible. All things are possible. Come on, lift up your voice. All things are possible. Come on, let's jump. Come on. All things are possible. In you, it's a yes and amen. Madeklarhan mo yan. In you, we receive a yes and amen. Always promise. Your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. In you, it's a yes and come on and say it. All things are possible. Come on. Hallelujah. Oh, lift up your voice. All things are possible. Come on, give your best. Hallelujah. All things are possible. Come on. Hallelujah. All things are possible. Shout. All things are possible. Yes and amen. Hallelujah. We will continue to say yes and amen to you, Jesus. Hallelujah. Come on, young people. Really, because of Jesus, we are forgiven. We are renewed and washed clean. Hallelujah. I'm clean. Sin was stained on me. Shame was running there. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, now I'm clean. God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh,
shame. And you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. Guess you took away what? Guess you took away my shame. And you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I go. Guess you took away my shame. And you nailed it to the cross. Oh, you got me running out the grave. Hallelujah, here I go. 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 Come on, everybody, let's sing. Jump, jump. Hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Come on. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Oh, be ready, young people. Oh, we sing and dance for the Lord. 'Cause I've been washed in the water, washed in the blood, as good as. Oh, hallelujah. I've been washed in the blood, oh, because. Oh, make some noise, kapatid. Hallelujah. Washed in the blood, as good as. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, oh, because of you. Oh, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as me. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we've been washed. We've been renewed because of Jesus. Because of you, Lord God. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Glorify you, Jesus. Hallelujah. We honor you, Jesus. Come on, let's lift up our hands before the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We've been washed. We've been washed. Hallelujah. Oh, we lift up your hand. We lift your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, truly, the Bible says that God did not give us a spirit of fear, but the spirit of power, spirit of love, and a sound mind. Hallelujah. And God wants to remind us that fear does not have authority over our lives anymore. Hallelujah. Come on, we continue to declare, hallelujah, that we are no longer slaves. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Come on, young people. Let's stand and declare that we are a child of God. Unravel
with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Come on, lift up your voice. Yes, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Hallelujah. We are no longer slaves to fear. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. Oh, I've been born again. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Come on with your low voice. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Come on, we declare. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Hallelujah. Oh, we are a child of God. We are the sons of and daughters of Jesus from our mother's womb. You have chosen me. Your love has called my name. Come on with your low voice. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
child of God. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Oh, you rescued us. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Oh, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Hallelujah. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Hallelujah. Why you split? You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Oh, hallelujah. You rescued me so I could stand and say, I am a child. Sing, I am. I am a child. Oh, we declare I am a child of God. I am a child of God. Hallelujah. I thank you, Jesus. Come on, let's sing. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Oh, you rescued me. A child. Oh, you split the sea. Come on, we declare. You split. Come on, lift up your voice. You rescued me. Sing, I am a child of God. Sing, I am a child of God. Oh, I am a child of God. Come on, we continue to declare, I am a child of God. Minsan ba, I am a child of God. Oh, hallelujah. Oh, you're a child of God. We are the sons and daughters of the King of Kings, of the Lord of Lords. Hallelujah. Come on, young people. Give him your best praise, your highest praise to Jesus Christ. Hallelujah. For he deserved the glory. He deserved the honor in the name of Jesus. Because truly, because of Jesus, we are empowered. GTYJ. Amen. We are washed clean. Amen. We are forgiven. Hallelujah. Come on, young people. Give the best clap of our praises to Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen.
Ayan, sige, settle down. And pag-ready ang ating tithes and offering. Hindi ako yung mag-preach. Okay, sige. I know dun pa lang sa ating praise and worship, we are already filled. No? And now, sige, it's time for, ayun nga, yung ating second act of worship. No? So, yan, let us pray. Yes, Lord, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa blessings na ibinuhos mo sa amin itong linggo na to, Panginoon. And today, as we give, Panginoon, ang aming tithes and offering, Panginoon, we give it to you with a joyful heart, Panginoon, knowing na lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyo, Father God. And Lord, accept this gift, Panginoon, as an act of our worship and obedience, Panginoon. Use it, Father God, to build your kingdom, Panginoon. Use it to those people who are in need, Father God. Use it to those people who are working for your gospel, Panginoon. Lord, teach us, Father God, to be a faithful giver, Panginoon, not out of obligation, but out of love and gratitude, Panginoon. Continue to bless, Father God, the work of our hands, Panginoon. Continue to provide for our needs, Panginoon, and strengthen our faith, Panginoon, to trust you more each day. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin tinataas lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Once again, a happy and blessed Sunday empowered GTY Gen. Ayan. Amen. So, mula praise and worship pa lang, talagang ramdam na natin yung joy and presence ni Lord. Amen? Amen. So, na-bless ba tayo? Sige, pakitapik naman yung katabi mo at sabihin mo, I am empowered with, Yes, ayan. We are empowered. Amen. Ngayon naman, kaway-kaway yung dalawang kamay kung na-receive natin yung may na-receive tayo from God and nag-enjoy at talagang nag-breakthrough tayo during youth camp. Wow. Ayan, no? And we hope sa mga hindi natin nakasama during youth camp, next youth camp natin, kasama na sila. Amen? Amen. O, sabi mo sa katabi mo, tukita mo ulit, ne. O, yan narinig ni Lord yan. Sasama, kaya ngayon pa lang, start na natin yung day 1 ng pag-iipon natin. Di ba? May naipon na ba kayo para sa ating next youth camp? Di ba? No, talagang, alam mo yun, talagang iba. Doon sa day 1 pa lang natin, talagang naramdaman na natin yung presensya ng Diyos. Amen? Sa ating worship night pa lang, yung mga napatalon, napasayaw, at talagang naging all out tayo sa Panginoon. Amen? At isa sa mga masarap sa pakiramdam ang nabigay mo yung best mo para sa Panginoon. Amen? At saka, isa pang achievement natin, yung mga mahiyain, di ba? Nawala yung pagka-nonchalant nila. Di ba? Sino kaya yung mga yan? Talagang marinig na natin mga boses nila. Sabi nga ni Charles Pacho, ano yung favorite niyang quote? Sit, 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 don't be shame. Ayan, don't be shame, di ba? Kaya talagang nakaka-motivate ang isang Charles Pacho, di ba? Lessen your voice nga, sabi niya nga, di ba? So, don't be shame, guys. Don't be shy, di ba? At talagang sobrang special ng ating youth camp kasi, di ba, nakasama natin mag-celebrate si Rice, di ba, ng birthday niya. At syempre, kinabukasan birthday ni Jade, di ba? And also, one thing for sure na tumatak sa atin from our youth camp, yung verse mula sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Di ba? Sabi nga doon, for God has not given us a spirit of fear, but Amen. That's why through our activities, we face our
fear, di ba? Kahit takot kang lumangoy, sana all lumangoy, di ba? Takot kang yung mga activities talagang nakakaano ng katawan. Alam ko, day 2 pa lang, meron na mga nanginginig yung legs, gano'n, di ba? Dito pala sabi, hindi ako makatayo. Ang sakit daw nandito nila, di ba? Hanggang ngayon may mga nakakaramdam pa sa kasulok-sulukan ng katawan natin. Pero, worth it ang lahat. Amen! Amen! Gusto niyo pa? Nabitin o sulit? Bitin, nabitin. Amen! Ilang weeks niyo daw gusto next year? one week daw, kuya. 1 month? Over. Talaga hindi natin napansin yung no phone natin, di ba? Kasi yung iba sabi nila hindi nila kayang walang cellphone. Pero kita naman natin, nakayanan yung 3 days. Makakayanan din natin ang 1 week. Amen. So, di ba, aside Rice and Jade, may narinig ako kanina, may nagbe-birthday. Something special to, yung someone na special. Ang Alden ng GTYJ! Sige, sabay-sabay naman natin pagkanta si Alden Richard. Alden Rivera pala, Alden R. ng GTYJ. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday, Azur King. Ayan, di ba? I-like nyo na to yung post sa social media. May bago siyang upload. Ayan. No? So, going back, no? Let's now proceed sa ating mga announcement. Are you ready? Amen. So, of course, this May, first Sunday tayo today, di ba? At every month of May, meron tayong sineselebrate. At yun ay Mother's Day celebration. Amen. So, sa ating Mother's Day, no, we invite natin yung mga mama, nanay, ima natin sa ating mga tahanan. Amen. Sa next Sunday, gaganapin ang Mother's Day celebration ng ating church. And also, we can prepare, no, small gift para sa ating mga nanay. So, also, yung mga nanay na wala pa sa nakasama natin dito, no, pwede natin silang i-invite sa Sunday at 10:15 a.m. sa ating main service, ang celebration ng ating Mother's Day. Again, kailan ang celebration ng ating Mother's Day? Next Sunday, May 10. Okay. So now, next announcement for our Promised Land. No? So I encourage everyone to keep 2 pesos from Monday to Friday. So pagdating ng Sunday, may hawak tayong 10 pesos para sa ating Promised Land. Amen? So, it maybe look small, no? Yung 10 pesos, pero pag ginawa natin ng consistent, no? We can help the church to move forward sa vision ng Panginoon. Amen? Are you ready na ba para sa ating Promised Land? Amen? Nakikita na natin lahat ng possible, no? Na mangyayari at itsura ng ating Promised Land. Amen? So, next announcement, we have church weekly activities. So, if available tayo physically, no, meron tayong midweek service every Wednesday at 5:30 p.m. And also, if hindi kayo makakapunta physically, pwede natin mapanood yung live sa ating page, no, sa IPJM Arayat. And also, ganun din, meron din tayong Kingdom Invasion every Friday naman at 5:30 p.m. din. Amen? So, sama-sama tayong mananalangin. Amen? Sa Diyos. Amen? And also, meron din tayo syempre mga Sunday services natin. Always, wag natin kakalimutan, every youth service, nag-i-start tayo ng 8 o'clock a.m. And meron din tayo para sa ating mga parents, no, ng main service at 10:15 a.m. every Sunday. So also, lastly, no, reminder, sino yung mga may slayable pictures dyan? Tsaka yung mga video nyong ganon-ganon. No? So, reminder lang, no, sa lahat ng mga magi-story sa inyo ng mga slayable picture, mga videos ninyo, itag nyo ang GTY dyan sa Instagram. Again, sa Instagram, no, at GTY Gen. Huwag sa Facebook kasi, di ba, yung iba sa atin, nakalock yung
profile and unshareable kapag nakalock yung mga profile nyo. Di ba? Para makita tayo dun sa page ng GTY Gen. Again, saan natin itatag? Sa Instagram at sa Instagram at GTY Gen para makita naman natin dyan yung mga dance move ninyo. Baka kunin nyo daw yung mga video nyo gusto nyo story kay Ate Sha. Yung gaya nung Zumba ni Yesha, ganyan. Di ba? Pwede nyo kunin yung mga copy nun. Di ba? At yung mga pictures. And wait lang tayo sa mga picture natin sa mga DMM, no? So, yun lang for today. Wow. So, syempre, I know na mas excited tayo sa kung ano yung ibibigay ni Lord sa atin today. Amen? Kaya naman tawagin na natin ang pinakamaganda nating pastora, Pastora Cherry Fujishima. Hello. Hello. Hi, everyone. Ba, nakukar lang yung empowered Kenny. Lahat na nga mag-empowered dito, magsabi ng hallelujah to the King. Ayan. Amen. Kailangan nagmamanifest. Amen. Pag sinabing nagmamanifest, sabihin mo sa katabi mo, kita. Amen. Thank you, Lord. Are you ready for the word? Amen. Sige, no, bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, pwede ba lahat tayo ay tumayo? And let us pray. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. We worship your name. Hallelujah. Father, you are good. You are so faithful, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Naniniwala po kami, Panginoon, that your presence is here. Lord, we declare your power, Lord, in the name of Jesus. We declare right now, God, precious Holy Spirit, kumilos ka, manguna ka sa lugar na to. We allow, Lord God, your presence, Lord God, your spirit to move, Lord, in the midst of us. At hindi po natatapos, Panginoon, Lord, ang youth camp, Panginoon, sa araw na to. Ito ay pasimula pa lamang, Panginoon. The great things and miracles will be happen, Lord, sa buhay ng mga kabataan. This is the beginning, Lord Jesus. Lord, ang tawag mo sa bawat isa sa amin, our task, Lord God, it's only the beginning, Lord. At naniniwala po kami, Panginoon, yung apoy na daladala namin sa umagang ito, daladala, Panginoon, ang apoy ng banal na Spirit ni Lord Jesus. Lahat, Panginoon, na aming makakausap, saan man mo po kami dadalhin, Panginoon, Lord, mapagpapala ang lahat ng aming makakausap, ang lahat, Panginoon, ng aming hahawakan, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, maraming salamat. Lord, didideklara ko, the kingdom of heaven is at hand, Lord Jesus. And the shalom of God, Lord God, be upon us right now. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige, pwede na tayong umupo. So, yung title ng pag-aaralan natin na to, so meron lang akong mga, alam ko na pagkabataan, na talagang magpo-flow lang ako kung ano yung word na ibibigay ni Lord, pero meron akong PowerPoint. Amen. So, sino yung nakakakilala kay Noah? Okay. The man of the hour who walked with God. So kung makikita natin, kung nabasa nyo na yung kasaysayan ni Noah sa Book of Genesis, chapter 6, verse 9 to 12, New King James Version yung aking babasahin. Amen? So mamaya, if ever man, pwede natin basahin sa Tagalog. Kung Tagalog yung Biblia nyo, asan yung aking poging pamangkin? Sabi niya, tita, buo ba tong Bible ko? Sabi ko, New Testament. Naalala ko yung aking preaching nasa Old Testament. So, andyan na lang basahin na lang natin. No? Genesis chapter 6, verse 9 to 12. Okay, so basahin ko sa English. No? Kung may Bible kayong Tagalog, samahan nyo na lang ako.
Sabi dito, this is the genealogy of Noah. Noah was just a man, a perfect in his generations. Noah walked with God. And Noah begot the three sons, Shem, Ham, and Japheth. Kaya si Kuya Sam, ang talagang pangalan ni Kuya Sam, galing siya sa lahi ni Noah. Okay? Sam, nakikita mo yan? Si Sam, Shem, Japheth. Ang kay Kuya Sam, S-A-M. Or S-E-M, Japheth. Iniwan namin si Ham. No. Then si Kuya Jing, si Pastor Jing, ang pangalan niya, Jen Rev. Tama? Genesis to Revelation. Yung letter J niya, sinunod namin doon sa Japheth ni Kuya Sam. Okay. So, mas kayo nang bahala kung ano yung no? Matindi si Pastor Jing kasi buo Genesis to Revelation. Okay? So, meron na kayong idea saan galing yung mga pangalan nila. Amen? So now, sabi dito, Shem, Ham, and Japheth. Japheth. The earth also was corrupt. Before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt. For all flesh had corrupted their way on the earth. So ibig sabihin ng verse na to, no? Anong time, dahil nga sa sobrang kasalanan na ng mundo, alam nyo ba, no, kung babasahin nyo yung kasaysayan ni Noah, ang ginawa ng Diyos, in-spare yung buhay ni Noah. Pag sinabing in-spare, niligtas ng Diyos si Noah dahil siya lamang ang nakita ang righteous, matuwid nung panahon na yon. Dahil nga sobrang kasalanan na ng earth, ng mundo, so ang ginawa ng Diyos, no, ginyadge niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. Nandyan ba tayo? And makikita natin dyan, no, ang sabi ng Diyos, dapat walang matitira lahat, ang tawag doon, lahat mawawasak. Pero dahil nakitaan ng Diyos, Genesis chapter 6 verse 9 to 12, yung binasa natin, meron nakita ang isang matuwid na tao, ang Diyos, iyon ay si Noah. At ang maganda rito, kahit si Noah lang ang naging matuwid, na-spare din yung pamilya niya. Amen? Why? Because the family of Noah, they are connected with him. So kayo ngayon, kayo lang ang mananampalataya sa inyong tahanan, kapatid. Your family, no, kapag tayo ay ginawa natin yung parte natin para sa mga pamilya natin, they are connected with you. Makikita din natin na i-spare din ng Diyos. Amen. Alam nyo ba na ang pabor ng Diyos ay sumasa inyo even to your family? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kasi yun ang sinasabi ni Lord, no? Pag sinabi natin corrupt, ano ba yung pumapasok sa isipan natin? O yung mga teacher dyan, major in English. Pag sinabing corrupt, bigyan niyo ako ng isang word lang, English. Ano? Hallelujah. Okay, no? Pag sinabing corrupt, marami kasing ibig sabihin yan. Isa sa mga pwede nating halimbawa about the corrupt is dishonesty. Ano pa? Personal gain. Tama? So maraming ibig sabihin pag sinabing corrupt. Pag sinabi ngayon na meron pang isang word na corrupt, na yun. Yung bilyon-bilyon na mga maleta. Literal. Tama? Nakaka-relate kayo? Okay. Sabi dito, the highlights of Noah's story as a righteous, blameless man who walked with God. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng covenant ang Diyos, kayo, naranasan nyo yan, yung youth camp. Diba, nung naranasan nyo yung pakikipagtipan ng Diyos sa inyo, na-encounter nyo si Lord, kayo mismo napatunayan nyo na how God is good. Diba? Napatunayan nyo, kasi binigay mo ni todo kay Lord Na-encounter mo si Lord for how many days? That's a covenant. Merong word specific si Lord sa bawat isa sa atin. Amen. So, ganun yung nangyari, no? Nag-covenant, nakipagtipan si Noah kay Lord, at ang sabi ni Lord kay Noah, nung siya ay nakipagtipan, nakikipag-usap kay Noah, ang sabi niya,
this day, after 7 days, mawawasak ang sangkatauhan. So, ang sabi ng Diyos kay Noah, specifically, no, sinabi niya na ano yung mga instruction na kailangan niyang gawin. Imagine, sabi ng Bible, napakatindi ng sikat ng araw, tapos gumagawa ng arko si Noah. No? At ang sabi ng mga tao, kalyande, sabi ng Noah, magunaw ya ka ng mundo king danom. Kasi katindi na sikat ng haldo, makananong malyari ta. Pinagtatawanan siya, no? Inakusahan siya na, ang tawag doon, nawawala sa sarili, kung ano-ano, mga salita na masasakit na sinabi nila kay Noah. But makikita natin doon na focus pa rin. Why? Because merong specific words si Lord kay Noah. At ang sabi doon, nung ginawa ang ark, ang sabi ng Bible, even the lapad. Ano sa English ang lapad? Yung width. Tapos, yung lapad, yung tamang sukat, at kung ano yung ilalagay doon sa arko. Okay, so ibig sabihin, malinaw yung instruction ng Diyos kay Noah. At makikita natin dito, hindi nakayanan ni Noah ang lahat ng ito because the Lord with him. Sa lahat ng anggulo ng buhay natin, no, lahat ng mga plano na gagawin natin, kapag kasama natin si Lord, hindi ka mapapariwala. Lahat ng pangarap mo, lahat ng dreams mo in your studies, no, sa pagiging profession mo, or even no, sa ministry mo, kapag si Lord kasama mo, perfect. Amen. Katulad din ni Noah, may nakitaan nandito panahon na to, sino yung mga righteous na sinasabi ni Lord? Ay, Pastor, ano ay ako ito? Hindi, sino yung righteous na sinasabi ni Lord sa generation na to? Tayo yun! Ay, ba ako maniwala. Sino dito yung tumanggap sa Panginoon? Sabi ng Bible, you are not qualified, but He made us qualified at the cross. Amen? Hindi tayo naging karapat-dapat sa Panginoon because of our kasalanan. Pero dahil doon sa pagkamatay niya sa krus, inako niyang lahat para ikaw ay maging matuwid. Nandyan ba tayo? So now, ang sabi dito, no, makikita natin dyan, Noah walked with God. No? Totally, sabi dito, this generation, yung generation punong-puno ng kasamaan. Punong-puno ng kasalanan, ang sabi ng Bible. No? At talagang makikita natin doon, no, talagang wala na silang kinikilalang Diyos, kaya nagalit ang Diyos. Amen? Nandyan ba tayo? At makikita natin dyan, no, yung faithfulness ni Noah, bagamat nandoon yung pag-judge. Nakita ko kagabi, ang ganda nung topic nung RRF ni na Dabdab, narinig kong sumagot yung aking pamangkin. Napakaganda nung sagot. No, ang sabi dito, yung pag-judge ng Diyos, no, sa surrounding ng sangkatauhan because of immorality. Ano pa? Immorality, ano pa? Kasalanan, ano pa? Lahat ng mga bagay na kasamaan, kaya nagalit ang Diyos. Nandyan ba tayo? And then sabi dito, justifying the earth to preserve. Na-preserve ba si Noah? Na-preserve ba? Karoon ng tawag doon, preservation sa buhay ni Noah. Not only Noah, even yung kanyang buong pamilya. Why? Because, no, talagang in-acknowledge niya ni Noah, si Lord sa buhay niya. Gaya nyo din. If you acknowledge the Lord in your life, so hindi ka iiwan ni Lord kahit gaano man kahirap yung pinagdadaanan. Ilaban mo yan. Sabihin mo, laban natin yan, no matter what. Amen. Kagaya ni Noah, punong-puno ng judgment. Sabi ni Vincent, gabi, takot ako mag-judge, no, na merong masabi sa akin ang tao. No? But still, ang sabi niya, salamat. No? Dahil ang akala ko, ganun yung aking dadaanan, pero salamat, sabi niya ganun. No, sa mga, ang tawag doon, mga nakilala ko, ang sabi niya, no, kasi nakikinig ako, kunwari, nagtutupi ako ng damit, pero yung balugbog po. No? Ayan. So, ang sabi dito, for all flesh, sabi dito, no, Noah while judging the earth, which had become rude through wickedness. Noah is a man of an hour who walked with God, who walked with God's way, and in righteous living. Pag sinabing righteous living, yung matuwid na pamumuhay. Kasi yun yung hinahanap ng Lord sa atin. Amen ba?
Pastora, tao-tamo mo para magkamali. Yes, I know. Sabi mo sa ate mo, yes, I know. But, amen, hindi rin makatuwiran na yun yung lagi nating idadahilan sa Panginoon. Lagi nating tandaan every time na binabalikan natin yung kasalanan. Balang papakakaya kasi tayo, Lord, kay ang krus. And sabi mo, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen? At sabi dito, Noah who walked in God's way and he walked in righteous living. He was chosen by God to fulfill God's purpose on earth. Pastora, wala na akong pag-asa. Ganun tayo. Wala, ang daming hugot. No, alam ko yung mga kabataan, maraming hugot. Tingnan mo yung katabi mo. Pero sabihin mo, noon yun. Sabihin mo, noon yun. O sabihin mo ngayon, hindi na ngayon. O sabihin mo ulit, nililinaw ko lang. Di ba? Dahil nga doon sa mga na-encounter natin, di ba, ang daming hugot. At yung sabi ko nga doon sa mga pamangkin ko, yung age yun na yan, sabi ko, yung age na full of confusion. No? Kaya nga napakaganda, no? Timing yung ang tawag doon, yung youth camp, at naniniwala ako na dala-dala nyo pa rin kung ano yung na-receive nyo doon. Amen. And sabi dito, siya ang pinili ng Diyos para maligtas pa ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Noah. Genesis chapter 6, sabi dito, simplifies the command and clear instruction of the Lord to Noah. From flooding the earth to the preparation on how to build the ark. The length, the size, the animal who will put him with his family. So napaka-organized ni Lord. Imagine, maliban sa pamilya ni Noah, wala ng ibang tao ang mailalagay doon sa ark. Kundi yung pamilya ni Noah. Nandyan ba tayo? And gusto ko lang idagdag, ano ba yung nagsisimbol ng arko, ng ark na ginawa nila? The ark, the ark of Noah is symbolic of our salvation in Christ. Sabi dito, Noah and his family entered the ark. God himself closed the door. When Noah and his family entered to the ark, ang sabi ng Bible, ang Diyos ang siyang nagsara ng pintuan. Kasi ang sabi ng Diyos, maliban sa kanila na tao, wala nang ibang maliligtas. Nandyan ba tayo? And sabi dito, ang Diyos ang siyang nagsara ng pintuan para sa kaligtasan ni Noah. Kasi nga na-spare yung buhay nila. Implying, sabi dito, implying no man or nothing could open the door to make them perish. Ibig sabihin, walang pwedeng pumasok doon sa ark na pagbuksan nila para sila ay maisama doon sa judgment. Okay? At makikita natin dyan, na kung papaano in-spare ng Diyos yung buhay ni Noah. Then, sabi dito, alam nyo ba kung ilang taon na si Noah nung mangyari yon? Gusto nyong malaman kung ilang taon na siya? Noah, Genesis chapter 7, verse 4, makikita natin dyan, Noah is 600 years old na siya. Imagine. 600 years old nung mangyari yon. 600 hindi 60. 600 years old si Noah. At sa Genesis chapter 4, ang sabi doon, nung nakipag-covenant ang Diyos kay Noah, after the 7 days, ang sabi ng Diyos, mag-start na ang ulan non-stop. Sino na yung nakarinig dito sa Siyang-Siyang? Ayun, i-evaluate ha? Kasabihan dyan. Di ba, kunwari may bagyo, may ulan, rainy season, yan, papasok na. Di ba, pag rainy season, tapos yung ulan, mula Lunes hanggang Linggo non-stop, ano na nangyayari sa surroundings natin? Binabaha na. Meron nang pumupunta sa evacuation center. 7 days lang yon ha? Eh, ang sabi ng Bible, 150 days non-stop. No? 150 days yung kabuuan na nakalutang ulan, nakalutang
yung ark na kasama si Noah. Imagine that. At ang sabi ng Bible, 40 days and 40 nights non-stop ang ulan. Eh, dito nga sa atin, Pituyang Aldo. Non-stop, 7 days. Wala nang pasok, pinabahan na sa ibang lugar. Alam nyo yun? Nandyan ba tayo? And alam mo yun na yung buhay ni Noah, na nung wala sila sa ark, marami silang nakikitang mga tao. Marami silang nakikita sa and one day, dadalhin sila ng Diyos doon sa ark. Na ang kasama nila doon, maliban sa kanilang mga anak, ay yung aw at saka yung Imagine that. Tama ba? Walang social media. Amen? Walang wifi. Walang lupa. At after that 150 days, no, talagang nakalutang yung ark. At ang natatanaw nila ay puro tubig. Even the halaman, wala. Ang sabi ng Bible, lahat ay nawasak. Nandyan pa tayo? And sometimes may mga pagkakataon ganun si Lord. Yung example, yung camp ninyo. Sabi ng mga pamangkin ko, tita, may wifi ba doon? Yes, meron. Huwag kayong magala, may wifi. Hindi ko sinabi sa kanila kung sa'yo natural. Siyempre, matalino ang tita, natural, hindi sasama pag gano'n. Huwag kang mag-alala, huwag kayong mag-alala, sabi ko. May wifi. Sabi ni Vincent, yes. Nung pagdating doon pa lang sa pagpasok ninyo, yung naka-phone, ang tawag doon? Anong tawag doon? O, megaphone. Aro niya sabihan ring cellphone doon, may paglalawin, alam? Kaya ako napansin nyo, lumayo ako ng konti. Kasi titingnan nila ako. Doon pa lang, nalaman nila ng cellphone nila ay makukuha. And praise God, eto naman ang maganda. Nakita ko sa talaga itong ipogi kong pamangkin. Talagang day 2 pa lang nakita ko na yung nag-break na siya talaga. Na-breakdown na talaga siya. And yung yung session 3 nyo, ayun yung naka-blindfold kayo, doon talagang iba na yung alam ko mag-ano yan. Tapos alam nyo ba, testify ko lang, after nung youth camp, dahil di ba 3 days kayong walang cellphone, alam nyo ba, pagdating sa bahay, hindi ko siya nakitang nag-ML. Kasi meron na akong 2 alaga ngayon sa bahay, si J-Lo at saka siya. Ang pumalit kay Pastor Sam at saka kay Pastor Jing. 2 na yung alaga ko ngayon. Si Kuya J-Lo at saka si Kuya Vincent. Ayan. O, back to reality. Amen? So, makikita natin dyan, amen, na alam mo yon na kaya pala. Kaya pala na, alam mo yon na pag pala gusto natin, may paraan. Pag gusto natin, talagang mangyayari. Amen? So, in 3 days, no, parang ganun siya, parang ganun yung nangyari kay Noah. Alam mo yon na nakikipaghalubilo siya, marami silang natatanaw, marami silang nakita, and one day ilalagay sila dun sa ark na sila-sila lang. Amen? Nandyan ba tayo? At ang sabi doon, in Genesis chapter 7, the 40 days and 40 nights of rainy signify a complete divine judgment. That resets creation washing away sabi dito, to evil start a new thing, sabi ng Bible. Ibig sabihin, dahil nga, napakasama na ang gusto ng Diyos, no, dahil in-spray yung buhay ni Noah, ang gusto ng Diyos, lahat ay mababago. Amen? So, mag-start na naman ng bago, kaya nga ang ginawa niya, lahat ng mga isinakay doon sa arko, mga fair animals. Imagine, no? Sa dinami-dami ng tao, hindi nyo ba natatanong, bakit sa dinami-dami ng tao, bakit animals ang maraming nailagay doon sa ark? Hindi nyo napansin. Pastora, di ba mahal ni Lord yung mga, mahal ni Lord tayo? Bakit? Dahil nga, binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na lumapit sa Kanya, pero matitigas ang kanilang mga ulo. It's a biblical yan. Ang sabi ng Bible, kinausap mo siya ng 1 beses, pinaalala mo, 2 beses, pinaalala mo. Sa 3 beses, hindi pa siya nakinig. Ang sabi ng Bible, ibigay mo na yung Satanas. Masakit, di ba? And ito yung sasabihan ng Bible.
Kaya nga ang nangyari dito, dahil sa katigasan ng ulo, ayaw makinig ng tao, ang lahat, maliban kay Noah, ang lahat ng mga tao sa sandaigdig, lahat po sila ay napahamak. Kaya ang nangyari, nung nandyan na yung flood, lubog na. Ang sabi ng mga tao, Noah, pagbuksan mo kami, papasukin mo kami. Sabi ni Lord, enough is enough. Ha? Title. Papasukin nyo kami, Noah. Sumisigaw, narinig ni Noah yung tinig ng mga tao, humihingi ng tulong. Ang sabi ng Diyos, kapag ang arko ay nakapasok na kayo lahat, sabi ng Diyos kay Noah, walang pwedeng magbukas niyan, maliban ako. The salvation of God, ano ibig sabihin? The salvation of God na ibinigay sa inyo, kahit sino, walang pwedeng kumuha niyan. Amen ba? Amen? Amen. Walang pwedeng kumuha sa kaligtasan na ibinigay. Kung merong but, may kung, totoo nga tayong na-born again. Lahat ng mga na-born again dito, palakpak nga naman. Amen? Kung totoo kang na-born again, ang sabi ng Bible. Now, the number of 40 represents, ano ba yung nare-represent ng 40? The word 40 days and 40 nights stop raining. Amen. Ano ba yung nire-represent nito? Ang sabi dito, number 1, a full cycle of testing. Amen? Kayo nga tatlong araw lang wala yung cellphone nyo. Sabi ni Pastor Sam sa amin, gusto nyo makakita ng magic? Sabi ni kay Papsi, gusto mo makakita ng magic? Yes, sabi ni Papsi. Tingnan mo. Diba, dala-dala niya inalagyan niya ng cellphone? Tapos ano sabi ni Pastor Sam? Lahat ng mga may cellphone, punta na dito. Hallelujah. Bala mo panas kayo na. Bala panas. Diba? Siguro kung naliligo ka lang, alab mo na mo, mayari na ka. Sabi ni Pastor, gusto niyo makakita ng magic? Eto, magic. Why? Kasi nga, 3 araw na wala yung cellphone nyo sa inyo. A full cycle of, sabi ng Bible, 150 days. A full cycle of testing ang naranasan ni Noah. But makikita natin na Noah is handa siya. Alam niya kung ano yung mararanasan nila doon sa arko. Alam niya kung sino yung makikita nila doon. Makikita niya yung kalabaw, makikita niya yung ano pa yung mga ibon na nandun, mga ibon. Makikita niya doon. Handa si Noah. Why? Because he is already in testing. Handa siya. Ang tanong ngayon, handa ba kayo bago kayo pumunta doon? Meron nga ako nabalitaan, hindi daw talaga nagdala ng cellphone. Ang plano ng isang kabataan, hindi talaga siya magdadala ng cellphone. Kasi nga daw, ayaw niyang ma-interrupt. No, ngayon, ang ginawa, di ko nasasabihin yung pangalan, ang ginawa, dahil nga by part siya dun sa sabi niya, kailangan mong dalhin yung kaya dinala niya kasi gagamitin. Alam niyo yung ganon? Sana all. Diba? You are prepared yourself. Handang-handa ka, ano man yung ma-encounter mo sa youth camp, parang ganon siya. Handa si Noah kahit ano yung pagdadaanan niya doon sa ginawa niyang ark. Alam niya na hindi sila makakalabas. Ang sabi ng Bible, sabi ni Lord sa kanya, hanggat wala akong sinasabi, na lalabas kayo. Merong symbolic doon, merong sinabi si Lord. Kapag natanaw nyo na, may ibon. May ibon na sabi doon na pupunta sa inyo na may daladalang halaman. Ibig sabihin, this is the right time. Ibig sabihin, ang tubig ay bababa na. Amen ba? A full cycle of testing. Amen. Ano pa? Purification. Wow. Di ba sa youth camp nyo? Bakit nagawa nyo yun? Itang may manera ka rin dinudurot-durot ko. Di ba? Ang unang nag-breakdown sa inyo, si Alo. Chokit ang gulot. Bala mo, kawayan niyang, pamukatas niya. Tasakit ko niya, chokit ang hanat, dudurot na. Kung sa sarili nyo, magagawa nyo yun. Magagawa nyo yun. Itang mga magkasap-kasap ka. Diba? Tulo, sipon, lahat ng sipon. Kaya nga lang yata yung walang lumalabas. Why? Kasi, alam mo yon, ang sarap lang. Yun yung kagandahan sa youth camp talaga. Walang limitation, lahat yun talaga. Na-purified ba kayo? Yes. Para kayong bagong ligo. At after nyong naligo, binigyan kayo ng baby powder.
fresh na fresh. Amen? Kaya ang nangyari, di ba, after ng youth camp, para kayong papel na lumulutang. Hindi nyo ba na-experience yun? Di ba? Para kayong papel na parang ang paglaba, parang after ng youth camp, ano man yung sasalubong na pagsubok, parang sisiw na lang sa'yo. Parang ako lang. Di ba? A full cycle of testing and purification, leading up total destruction of life. Amen? Nagkaroon ng distraction sa buhay. Hindi yun yung buhay na pangarap ni Noah sa kanyang pamilya. Pero yun ang ginawang way ni Lord. Amen. Para doon, amen, sa purification at testing na ibibigay ng Diyos kay Noah. Ano pa? Subsequent cleansing of the earth. Amen. Dahil nga sa sobrang kasamaan, so ang gusto ng Diyos, magbago ulit. Panibagong mundo na naman. Amen. Kaya magpapasalamat tayo. Magpasalamat tamo dahil kang Noah, tsutam. Maliban kay Jesus Christ. Amen. Sa Old Testament, salamat kay Noah sa buhay niya dahil nakitaan siya ng Diyos na may matuwid na pamumuhay. Amen. Ano pa? The story emphasized that God takes in sin seriously. Serious ang Diyos sa kanyang mga anak, lalo na kapag hindi tayo nag-stop sa mga ginagawa natin. Seryoso ang Panginoon. Why? Because ang sabi ng Bible, He creates you sa kanyang imahen. Kalupa may Lord. At alam mo yun na, ang sabi ng Bible, nagpuyat ang Lord nung nilikha ka niya. No, inidabdab. Idabdab, David, kulot siya buwak. Kulot siya buwak ini. Kaya yung ininvest ng time ni Lord, hindi basta-basta, pacho ini. Ipacho, mas makulit siya buwak. Talagang mag-invest kung marala oras Kenny. Mag-invest ako. Alam niyo yun, nagpuyat si Lord sa inyo. Amen, may pakilit ang girlfriend ng Lian. No? Alam niyo, nagpuyat, nag-invest si Lord ng time para sa inyo. Kaya ngayon, na-mold kayo ayon sa wangis ng, tapos pababayaan niya kayo. Diba? Kaswelo na naman mong Satanas. Sabi mo kasi, kaswelo na namang Satanas. Eta naman may batang kayo, tapos kuha na nakataswelo na. Tingnan lahat ng mga may cellphone, hawakan nyo yung cellphone nyo. Sige, hawakan nyo. Hawakan nyo yung cellphone nyo. Diba? Yung cellphone na yan, sabi ng katabi mo, pwede kebangan niya rin yan, kakunin mo. Biyame? O, sige. Mahalaga yung cellphone na yan sa inyo. Diba? Tapos sabihan na ng isipin mo, lalo na nung iPhone 17 yan, sabihan na ng isipin mo, pwede bang sa akin na lang yung cellphone mo? Bibigay mo? Sagutin niya, yung totoo lang. No, practical. Bibigay niya. Aliye. Parang ganon. Nakikipagbuno si Lord kay Satanas. May pwedeng akwainin nga na ako ngayon eh. Dahil ating kung purpose kayo. Maging pastor na yung kabataan nini. Maging worship leader yan ini. Amen? Maging baistaya ini. Amen? Hindi po pwedeng kukuhanin mo to, ilalaban ko yan katulad ni David. Ang sabi ni David, di ba? Walang pwedeng kumuha doon sa kanyang mga alaga, sa kanyang mga sheep. Nakikipagbuno si David. Nakikipagpatayan siya. Ganun si Lord. Ang totoo niyan, ginawa na ni Lord yan, namatay siya sa krus para sa taas, ibibigay, kasuwelo ng Satanas. Sabihin mo kay Satan, kasuwelo na naman mo Satanas kaya katama. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, gumagawa talaga siya. Serious ang Lord. Hindi niya hayaan na manatili ka sa ganyang sitwasyon. Gagawa ng pamamaraan ng Diyos to stop that. Why? Because you are holy. Ikaw ay banal sa kanyang harapan. Nilikha ka niya ayon sa kanyang wangis. He spent more time with you, yung kinreate ka niya. Tapos bigla-bigla kukuhanin ka ni Satanas. Hindi pwede yun. Sabihin mo, hindi pwede yun. Kung ano ang itsura mo, kung ano ang himayin mo, parang nakikita mo na si Lord sa'yo. Marami ako, ay pastor, ako na siya buwak ni Lord. Kasi sabi ng Bible, you are beautiful beyond description. Hindi natin madi-describe ano yung anyo ng Diyos. But ang sabi ng Bible, He is beautiful. Pastor, di ibig sabihin, matango siya. Ako balo, sabi na ni Bible, He is beautiful. Diba? At ang Diyos natin, hindi siya binibenta. Naalala ko noon, yung si Pastor Freddy, si sobrang tapang. Bala mo yung may dumaan doon sa amin na,
Sabi nung nagtitinda, salin ako akong Diyos. Salin ako akong Diyos. Baliwat ng santo ninyo. Asay, bali pa pa lang sa. Ay, lumakanano yung angat yung pastor. Lumakanyan lang. Makanya yung manin ta. Hindi ko kemanan. Yun naman naintindihan. Ba, mautang kumuro kung ano, magkano yung Diyos, no? Bukwa na lang. Ang santo ninyo nga ating matao sa arang. Itang kulubwa, itang ating kuleng. Bukwa na lang. Salin ako akong Diyos. Linapit niya. Siya magkano, makakanina. Siya magkano na maurugurin Diyos, Yuan. Ay, bigay iba na. Nung bisa kayo po na pwede pong hulugan. Pwedeng cash. Pwedeng cash, pwedeng hulugan. Nasabi niya ang papa na. Kasabi na naman pala, ning way na ning kayo na, ning rentano sa liyon eh. Pwede palang hulugan, pwede yung kasa. Opuan. Alam niyo yung mga ganon? No? Dahil nga mahal ka ni Lord, alam mo yun, talaga ini-spur ni Lord yung buhay mo. Iingatan at puprotektahan ka ng Panginoon. Kasi si Lord, sabihin natin, serious ang Lord when it comes kapag tayo ay lumalayo sa Kanya. Unang-unang tumatangi si Lord kapag tayo ay lumalayo sa Kanya. Kaya nga ang ginawa niya, no, everyday, sino dito yung walang pinagdadaanan? Taas ang kamay. Sino dito yung walang pangangailangan? Lahat tayo meron. Pero alam niyo yon, through that situation, tumitibay ang bawat isa sa atin, sa ating pagkakilala at sa relasyon natin sa Panginoon. Amen ba? Nandyan ba tayo? Huwag nating isipin na kaya tayo natin nararaman. Parang, naku, kaluguran Lord. No, hindi. Katulad din ni Noah, may instance na inilalagay tayo ni Lord doon sa personal ark natin kung paano tayo mag-response sa Kanya ng tama. Nandyan ba tayo? Nandyan ba tayo? Ang sabi dito, no? The story emphasized that God takes sin seriously. Sabihin natin, take sin seriously. But also, eto naman ang kagandahan, but also provides a way of salvation. Setting the stage for a covenant of mercy with a renewed word. So, eto yung maganda. Habang nasa testing ka, kasama mo naman si Lord. Etong maganda, ano man yung nangyayari sa paligid mo, nandyan man ang kaawa, ang sinisigurado ko sa iyo, kapatid, kasama mo si Lord. Tatalnanin, Lord, yung gamat mo. At sabihan ng Lord, akong bahala na, basta't ka bibitaw. Akong bahala sa iyo. Amen. May instance man na ngayon, amen, tawag doon na may mga nangyari from the past, amen, parang masakit, pero alam niyo, may purpose ang Panginoon. Kailangan may mga sitwasyon, kapag meron kayong pinagdadaanan, lagi niyong isipin na may dahilan ng Panginoon. May purpose ang Panginoon, bakit nangyayari ang lahat ng bagay na na-encounter natin. Amen ba? Sa Matthew chapter 4:11 and in Luke chapter 4:1-13, Jesus fasted. Naalala niyo si Jesus nung siya ay nag-prayer and fast for 40 days and 40 nights before His public ministry. Amen? Bago siya nag-public ministry, ang sabi ng Bible, nag-fasting siya, at the same time, siya ay nagpa-water baptism kanino? Kay John the Baptist. Before his public ministry. Amen? Now, ang sabi dito, makikita natin yan, no? 40 days and 40 nights in the wilderness. This period of fasting before and after baptism and public ministry. Jesus was led by the Holy Spirit into wilderness. Sa bawat sitwasyon na pinagdadaan natin, katulad ni Noah, tandaan natin, kasama natin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is already there to comfort us. Alam niyo, di ba, minsan ang sakit ng pakiramdam mo, tapos magpipray ka, Lord, tapos ma-realize na kumakalmante ka na. Because you know what? Because the Holy Spirit is already there. Sabi nga ng Bible, isipan me pa, Lord, balo na ni. He is the past, He is the present, and He is our future. Yung past natin, wala tayong magagawa dyan, nangyari na. Amen. Pwede mo siyang pero wag mong balikan. Ano ba yung ginawa natin from the past? Humingi ba natin ang tawag sa Panginoon yan? Kasi sabi ng Lord, si Lord, serious siya sa mga paulit-ulit na kasalanan. But, ang sabi dito, yung past natin, kung hiningi mo ng tawad dyan, ang sabi ni Lord, kalimutan mo na. Huwag mo nang balikan.
Kung ano yung future, kung ano yung ngayon yung present time. Ano yung present time na ginagawa mo ngayon? Ano yung present time na ginagawa mo ngayon? Nagpupuri ka sa Panginoon, you are fire, no? Talagang ikaw ay nag-uumapay sa paglilingkod sa, yan ang magiging future mo. Ang maganda, ang future mo, kasama mo si Lord. Amen? Amen? Huwag kayong gagaya sa iba na, ang akala ng iba kapag natapos sila ng pag-aaral, they are successful. Okay, here. Amen? So maraming mga successful na mga tao, after that, no, talagang napapariwara. Pero kayo ngayon na mga kabataan, no, kailangan sa pagiging successful nyo, kailangan wag yung iiwanan si Lord. Para sa akin, ang pagiging successful ng isang tao ay kasama si Lord sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon ng kayang buhay. Oo, may nahimik kayo. Sabi dito, no, ano pa? No, Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness or desert to be tested, tempted. Di ba? Tinest siya ng ng kaaway. Di ba? Sabi niya, pinakita pa, lemon ni Satanas. Sabi niya kay Jesus, I will offer everything to you. Ang buong sanlibutan, kaya ka nga, samban mo kumuhan. Amen? But hindi nagpatalo ang Panginoon doon. Amen? Sabi ni Lord Jesus, kapag tinetempt siya sinasabi ng salita, sinasabi ng salita ng Diyos. Ano yung binabato niya sa kaaway? The Word of God. Kaya nga yung mga pastor ninyo, yun yung dahilan bakit kayo inaalaw, no, laging mag-devotion. Amen? O magbasa kayo ng salita ng Diyos. Kasi ang gusto ng mga pastor ninyo, talagang malaman ninyo ang salita ng Panginoon. Jesus Himself, hindi niya siya bababa dito sa literal na Jesus. Amen? Hindi niya sasabihin sa'yo, ano mo nagagawin? Hindi siya bababa. Isang beses lang siya nagkatawang tao. Hindi na mauulit yun. Pero ang sabi ng Bible, in Matthew chapter 28:18, meron siyang iniwan na makakatuwang at makakasama natin. Alin yon? The fire of the Holy Spirit inside you. Amen ba? Nandyan ba tayo? Kaya makikita natin dyan, the 40-day fast is a major biblical event. Biblical event, ibig sabihin, talagang hindi mo bastang makakalimutan. Like dito sa atin, ano ba yung mga hindi natin mga event dito sa Pilipinas na hindi natin makakalimutan? Independence Day, ano pa? Ayun, ano pa? Independence Day yan kasi malapit na yan. Okay, ano pa? Sabi dito, preparation, symbolize a period of testing, spiritual preparation. Ang example natin dyan si Elijah and Moses. Now, what you will do when flood? Pag sinabing flood, open, close parenthesis, crisis experience. O kapag meron ng flooding, meron ng crisis, ano daw yung dapat natin gawin? Pwede bang basahin natin yan? 2 Corinthians chapter 4, 8, 19. 4, 8 to 9. Ang sabi dito, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig kung minsay nababagabag. Sabi dito, malinaw dyan, kabi-kabila, di ba? Minsan, hindi pa nga tapos yung isa, meron ng kasunod. Kabi-kabila yung sitwasyon na pinagdadaanan mo. Pero ang sabi dito, na nagpapahirap sa atin, tama ba? Minsan, maraming mga, ang tawag sa school, maraming kang ihanda, ganito, ganyan. Tapos pagdating sa church, meron pang practice, amen? Meron pang drums. Di ba, minsan nagka-crash lahat yan sa isipan natin. Tapos sa bar, magtitrain ka pa sa sa dance, itas mo rin ang bitis mo, kitang bars, alam mo yon. Tapos meron kang research, lahat tambak. Di ba, naranasan nyo ba yon? Kabi-kabilay pagpapahirap, ang sabi dito ni Pablo, sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Ngunit ito yung sabi ng Bible, ngunit hindi kami nalulupig. Ano pa? Kung minsay nababagabag, normal lang mabagabag. Sino dito yung hindi nababagabag? Nababagabag. No? Sino yung hindi ditong nagkakaroon ng ganyan? Lahat tayo meron. Kasi sabi daw, minsay nababagabag. Ano pa? Ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Amen! May mga pagkakataon na nababagabag ka sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo. Pero ang sabi dito, malinaw na sinasabi ni Pablo, ina-address ni Pablo, subalit ang sabi dito, hindi tayo nawawalan ng pag-asa.
Inuusig kami, pinepersecute ako ng nanay ko. Pinepersecute ako ng kaibigan ko. Pinepersecute ako ng pinsan ko, hindi ako kinakausap. Sino kaya yon? No, sabi dito, no? Inuusig kami, ngunit hindi pinapabayaan. May persecution nangyayari, pero hindi pa rin tayo pinapabayaan ni Lord. Amen? Di ba mabuti si Lord? Sabi dito, napapatumba kami. Ngunit, hindi lubusang nalulugmok. Amen? May mga pagkakataon discouraged ka. O, tingnan mo yung katabi mo. Oh, mahilig kayo. Sinabi ko, lawenye mo. Wala na akong masasabihan. Di ba? Sabi dito, minsan, sabi dito na hindi tayo okay, nadi-discourage tayo, di ba? Minsan naman, tawag doon, may mga pangyayaring ganun eh. Pero sabi dito, sabi ni Pablo, pero hindi nalulugmok, hindi nananatili doon sa pagkakalugmok. Ang isang Kristiyano na nadapa, hindi mananatiling nakadapa. O tingnan mo uli yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, bangon na bayan. Amen. Babangon tayo, kapatid. Amen. Amen. Now, dito sa 2 Corinthians 4:8-9, according to the Bible, the primary action to take great damage of judgment, the flood, are to find grace in God's eyes. Tandaan natin, every time na merong mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin hindi tayo makakaahon, akala natin na walang tutulong sa atin, tandaan natin, merong laging nakatunghay sa atin. The eyes of God is already, amen, nakatingin sa bawat isa sa atin. No? Inga na ako ngayon eh. Itong anak ko na to, bumaba siya from youth camp. Pagdating sa bahay, may pinagdadaanan. Hindi ko siya pababayaan. Amen? On fire tong anak ko na to. Kasi ganon kang i-treat. Makanyana kang treat, Lord. Amen? Now, sabi dito, find grace in the guise of in God's eyes. Number 1, find grace and walk with God. Noah was found righteous because he walked with God. He walked with Him. Amen. He walked with God, suggesting a deep, trusting relationship. Sabi ng Diyos kay Noah, Noah, ito na yung gawin mo. Are you ready? Preparado ba si Noah? Preparado siya. Mentally, physically, spiritually. Mentally, handa siya sa lahamon ng buhay, handa siya sa laban, na maikukulong siya doon sa isang arko na wala silang makikita maliban doon sa mga nailagay doon. Nandyan ba tayo? At ang sabi dito, suggesting a deep, lalim, no po? Lalim ng pagkakilala, lalim na lubusang pagtitiwala sa Diyos. Pag uwi natin mamaya, hindi natin alam kung ano yung sasalubungin natin sa mga tahanan. But I know in my heart, amen, na ang Diyos hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga minamahal. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga hinirang. Sino yung kanyang mga hinirang? Tayo yon. Sabihin mo, tayo yon. At yung trusting at relationship natin sa bawat battle, sa bawat sitwasyon at hamon ng buhay, tandaan natin na ipinapakita lang ng Panginoon kung paano natin mas lalamin pa. Number 2, build your personal ark. This involves taking action to prepare for judgment. Amen. Alam ni Noah anong mangyayari sa sangkatauhan. Kaya nga may instruction si Lord sa kanya. He built the ark. Amen. At yung binild na personal ark niya sa Panginoon, yon ay talagang klaro. Instruction ng Panginoon. Ano ba yung mga personal ark na kailangan natin sa ating araw-araw na mga buhay? Your personal devotion to the Lord. Your personal prayer to the Lord. Your personal, amen, pakikipagdiig sa Panginoon. Kumusta ang personal ark niyo? Ngayon, okay, kasi matindi kayo eh. Bumaba kayo, balami kay Moses from the Mount Sinai.
nakipagtipan sa Diyos, pagbaba nyo, dadagungdong, sabi na ng Bible. Parang ganun kayo ngayon. Pastora, hindi ka man may nibatan mo. Atyo kayo, bundok ka pa rin to. Atyo kayo ng paanan, naning arayat. Nandyan ba tayo? Amen? Amen ba? Nakipagniig, nakipagbatal sa Panginoon. At paglabas ninyo, wow, sabihin mo, wow. Amen? Bow, wow, wow. Amen? Sabi dito, this involves taking action. Are you ready to take the action? Amen? To prepare for judgment. Sino nakakakilala kay Pacquiao? Di ba si Pacquiao, pag may laban, anong ginagawa? May training siya. May training na ginagawa sa kanya. Hindi lumaban si Pacquiao na hindi kumpleto yung training niya. Actually, merong may months. Alam niyo ba, nung klaseng training, meron, di ba, kaya pala si Pacquiao, lahat ng mga nakakalaban niya, minsan mananakaw. Kasi sabi nila, matindi yung kamao niya. Alam niyo sa practice niya, di ba yung tiyan niya, pinapalo. Kita mo nga, mapukpuk tama. Siya yung tiyan niya. Yung preparation na ginagawa niya for that battle. Nandyan ba tayo? Build your personal ark. Sabihin mo sana, build our own personal ark. Maintain. Kung nandyan na yan, sabihin mo sa katabi mo, maintain. Amen. Number 3, separate from corruption. The world before the flood was filled with violence and corruption. Sineperate sila ng Diyos. Amen. Sa pagpili ng Panginoon sa iyo, because you are special, sineperate kayo ng Panginoon from this world. Hiniwalay tayo ng Diyos. Amen. Why? When you accept the Lord as Lord and Savior ng buhay mo. Sabi ng Bible, you are not from the world now. Amen. Hindi na kayo na naaayon sa takbo ng sanglibutang ito. Amen ba? Nandyan ba tayo? Nandyan ba tayo? Sabi dito, the flood was filled with violence and corruption, maintaining moral integrity. Pag sinabing moral integrity, pag sinabi dang born again ka, Kristiyano yan, yapin niya nitang mag-attend kitang gulot pure gold. Amen? Tapos pamaligtad din pa, IJPM, Tita Son. Pag sinabi dang born again ka, eto kasi sa main service sinabi ko yan, pag sinabing born again ka, talagang nakikita talaga si Christ. Amen? Taas natin yung standard ni Lord. Kasi pag sinabing born again, naisilang ka muli sa spirit. Yung spirit ni Lord na tinanggap no, nasa sayo. Kung si Lord, ang spirit mo, ang spirit ni Lord ay nasa sayo, yung buhay na nilalakad natin, lahat ng ginagawa natin, ayon sa plano ng Panginoon. Ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Sabi dito, our moral integrity. Taas natin yung antas ng pangalan ni Lord. Amen. Pag sinabing born again ka, yes, I am born again. Hindi lang basta nag-a-attend dun sa Pure Gold. Hindi lang basta member ka ng IPJM. Amen. Ikaw ay anak ng Diyos. Tatak ni Kristo. Hindi tatak ni Antikristo. Tatak ni Christ. Amen? You are a child of God. Amen? You are beloved. You are the beloved of God. Amen? Ikaw ang minamahal ng Diyos. Amen? Nandyan ba tayo? Amen. Number 4, focus on God over normalcy. Ang sabi dito, while others were only focused on eating, drinking, and marrying, Noah focused on obeying God's call. Habang ang iba, di ba? Habang pupukpuk Noah, create ang ark, ginagawa niya yung ark, busy siya doon sa instruction ng Panginoon. Ang iba, ang sabi dito ay busy. Saan po? Sa sinasabi ng mundo. Sabi ng Bible, they are drinking. Umiinom sila. Ano pa? Gumagawa ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon. But, ang sabi dito, but Noah focused. Amen. Nawa, kung ano man yung dalahin ngayon, kung ano yung daladala nyo ngayong fire, no? Hindi siya natatapos ng ilang linggo, hindi siya natatapos ng isang buwan. Nawa, ang aking deklarasyon sa inyo ay tuloy-tuloy yan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Amen ba? Yung mga bakanting upuan na yan. Amen? Yung mga bakanting upuan na yan, no? Naniniwala ako, pwede ba natin taas yung mga kamay natin? Tingnan, taas nyo yan sa Panginoon. Taas natin yan. Sige. Isara yung mga mata.
Sabihin natin sa Panginoon, Lord Jesus, gamitin mo ang buhay ko. Lord, empowered ako ngayon. Itong mga bakanting upuan na to. Lord, gamitin mo ako para sa expansion ng iyong kaharian sa mga wala pa kay Kristo. Amen. Amen. Then, sabi dito, makikita natin dyan sa Matthew chapter 24, 37 to 39. Number 5, prepare for safety. The ark represents a physical and spiritual refuge provided by God. Tandaan natin, amen, na habang meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, tandaan natin na nandiyan si Lord to protect us. Nandiyan si Lord to comfort us. Amen. He is our great refuge. He is the solid rock. Amen. Walang pwedeng tawag doon mapatumba. Lalo na sa mga pangako na kung ano yung sinabi ni Lord, ginagawa niya. Sabi ng Bible, si Lord Jesus hindi siya katulad ng tao. Ang tao ay sinungaling. Pero si Lord, kung ano sinabi niya, sinabi niya. Pag sinabi niya, ako ang bahala, siya ang bahala. Pag sinabi ni Lord, I am your provider, siya ang provider. Pag sinabi ni Lord, I am your great healer, siya yung great healer natin. Amen? Ganun ba tayo? Ganun ba natin? Ganun ba yung pagkakilala natin sa Panginoon? Sabihin natin, yes. Amen. Number 6, wait and trust. Amen? Pag sinabing wait, ano sa Tagalog ang wait? O yun, simple niya yan. Ang teacher, no? Wait. Maghintay at lubusang magtiwala. Pagtitiwala. Maghintay at magtiwala sa kanyang mga pangako. Ano yung mga pangako ni Lord? True sa kanyang mga salita. Amen. Now, sabi dito, the lessons, tapos na ako. The lessons from Noah's flood about the faith and patience in action within the work of God. God has called us to separate from the practices of the... Gusto ko to. Sabi dito, tayo ay tinawag ng Diyos upang ihiwalay sa mga ipinapakita ng mundong ito, lalo na pagdating sa mga kasamaan. Gusto ko ito sinabi na to. Si Noah daw po, ang sabi dito, ay hiniwalay ng Diyos sa pagiging makasalanan ng tao. Kaya nga na-spare yung buhay niya. Amen? Ang sabi dito, to obey His commandments and to be part of His church. We should strive to develop faith and patience in God's everyday. Ang sabi dito, patience in God, alin niya sinabing Sunday only, RRF only. Sabi dito, in God's everyday. Yung sinasabing sound mind, isa sa mga narinig ko kanina, sound mind, yung 2 Timothy chapter 1:7. Amen? If you have power, sinasabi doon, you have a sound mind because of the Holy Spirit na nasa inyo. Sound mind and love ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ba? Pag sinabing sound mind, kailangan ba yung isip ko, Pastora, malakas? Ibig sabihin ng sound mind, amen, yung kahit anong mangyari, focus ka pa rin kay Lord. Kahit anong mangyari, amen, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Amen ba? And sabi dito, we should strive to develop our faith. Hindi sinabi yung faith gagamitin mo lang kapag meron kang pinagdadaanan. Our faith kailangan everyday nagagamit. Ano yung currency natin? Ano yung currency natin dito sa Pinas? O, sa langit, ano yung currency natin? Yung faith natin sa Panginoon. Amen? To develop faith and patience in God every day. Conclusion, amidst violence and total depravity, Noah's blameless life allowed him to find favor, setting the stage for God to preserve humanity through him while judging the rest of the world. Amen. Tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, O God. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede ba natin i-worship muna ang Panginoon? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship your name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord.
Sige, sambahin natin si Lord bago tayo lumisan sa lugar na to. Let's worship our God. Let's worship our King. Amen. Gamitin natin yung ating mga tinig sa pagsamba natin sa Panginoon. Tanda ng ating pasasalamat. Tanda ng ating pagpapakita ng kanyang kabutihan sa pamamagitan ng ating mga awit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, O God. Unravel me with a melody. Sige, gawin mong panalangin tong You awit din na to. surround me with a song Thank you, Lord. of deliverance Yes. from my enemies till all my fears Yes, O are God. gone. You unravel me Yes, O with Jesus. a melody. Thank you, Lord. You surround me with a song Sige, worship natin si Lord. of deliverance from my Sambahin ang ngalan mo, Ama. enemies Thank you, Lord. till all my fears are gone. Just declare that song. I'm no longer a slave Yes. to fear. I am a child of God. I'm no longer Just declare it. a slave to Salamat, fear. Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Jesus. I'm no longer a slave to Pwede ba fear. natin deklarahan yung awitin na yan? Sige, in your own interpretation. I am a Taas natin yung child of ating mga kamay. God. Just sing once more. I'm no longer a slave I'm no longer a to slave of fear. Because I am a child of I God. am a child Yeah, just sing it. of God. Just sing it. Hallelujah. I'm no longer a slave Yes, oh to Jesus. fear. I am a child of God. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Sige, pwede po bang hawakan yung kamay ng katabi mo? Sige, hawak-hawak tayo ng kamay. Lahat tayo ay mananalangin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Sa mga kabataan na naririto, Panginoon, na hindi natatapos, Panginoon, ang kanilang pakikipagniig, ang kanilang pakikipagtipan sa iyo, Panginoon, after the youth camp. And after that, nothing, Lord. Sa oras na to, Ama, Lord, ang mga kabataan na to, Lord, nang punong-puno, Panginoon, ng iyong kapangyarihan na dumadaloy, Panginoon, sa kanilang mga katauhan. Lord Jesus, I declare right now, God, na patuloy, Panginoon, na magagamit, Lord, lahat ng mga dala-dala nila mula, Panginoon, doon sa kanilang camp na pagbaba dito, Lord. Yung apoy, Panginoon, ng banal na spirito na nasa sa kanila. Lord Jesus, I declare right now, God, sinisend ko po sila, Panginoon, to share your word. That power, oh God, will be manifest, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Saan man po sila dadalhin, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid. This is the day that the Lord has made, oh God. Ito yung araw, Panginoon, na kami magpapagamit. Ang apoy na to, Panginoon, ay hindi lang para sa amin, O Diyos. Ang apoy na to, Panginoon, ay Lord, i-impart po namin sa aming mga kaibigan. I-impart po namin sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid. Lord Jesus, help us! Give us the courage, katulad ni Joshua, Lord. Give us the strength, the courage, O God, to pursue the mission, to pursue the vision, O God. Natawag mo sa amin, O God. We are multiplying kingdom disciples. If we are truly a disciple of Christ, Lord, kami, Lord God, ay mamumunga. Mamumunga na aayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Lord Jesus, itong aking kahawakan ng kamay, Lord, kasama ko siya. Kami, Panginoon, ay magiging partner, Lord, to
heaven. Lord Jesus, salamat. At dinideklara ko sa oras na to, Amang, ang kapangyarihan na ibinigay mo sa amin, Lord, magkakaroon ng impartation, Panginoon, sa lahat, Lord God, especially, Lord, kung kami papasok na, Lord, paapuyin mo yung apoy na to, Panginoon, Lord, to expand more, oh God. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Father, salamat. Salamat po sa umagang ito, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon. Lord, kami pinagpala na. Kami ay masagana na. Kami, Panginoon, ay anak ng Diyos. Kami, Panginoon, ay malakas. Kami ay empowered, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen and Amen. Good morning, church.